Hello, what's up? This is Raymond Guerra. Mag-unbox tayo ngayon ng power station. This time, bagong brand naman to, ibang brand. Actually, lumang brand na siya, pero I think parang recent lang sila pumasok sa power station na products. So this one is the DJI Power Station. This is the DJI Power Mini. And DJI Power 1000 Mini. Yes. Ang DJI po, yung nagmamanufacture o gumagawa ng mga action camera in 360 and even yung mga drones, meron na rin silang power station. And this one is supposedly mini, pero sa laki nito parang hindi naman nito mini. Pero let's see. Yun. So we have some documentations, mga literatures, at may sticker of course ng DJI. We have the main power station. Oh, medyo mabigat para siya. No? Kasama na dito ang power cord and a MC4. Uy, may MC4 na pala na ano, buti naman. May kasama na palang MC4 for solar. Okay, so may MC4 na tayo kasama with XT60. I'm not sure kung ibang ano niya, propriety. Paano kaya ito? Basta as long as meron akong MC4, pwede ko itong gamitin. Supposedly, dapat tetest ko na rin mamaya. Or bukas pala kasi hapon ha. Papakita ko na lang sa video kung okay ba to for solar. Pero looking at this, meron na tayong solar panel adapter. So pwede natin siyang i-charge sa solar. Solid ito. Yung pinaka main power cord niya for AC, for wall outlet. And that's it. Wala na kasama. And finally, itong mismong unit. Well, looking at this, mukha nga siya maliit pero hindi po siya mabigat siya actually. Yes, maliit siya. Given na, tingnan nyo naman, ganito lang siya kalaki. Halos isang dangkal ko lang across and yung pahaba. Pero, mabigat siya, solid. So, from here, ito po yung specifications niya. Okay, 220 volts. Meron din tayong up to 50 and 60 Hz. Supported din niya. 4.5 amps max sa AC po ito. SDC for up to 400 watts. So, pwede po siya sa solar if I'm not mistaken. Up to 400 watts max. Okay? And anyway, ito po yung lahat ng details niya. Screenshot nyo na lang kung gusto nyo pang basahin. Yan o. Yan. Okay? And of course, yung mga ports sa gilid, meron tayong mukhang exhaust to. Singawan. Yan. And then, Power 1000 Mini branding. DJI logo. Looks like a power button here. Sa gilid, ganoon din. Mukhang exhaust lang din, daluyan ng hangin. And sa harap, andito talaga yung pinaka mga highlights niya. So, tingnan natin isa-isa. Meron tayo at least 4 na AC outlet. Good. At least 4 na mga appliances. Electric fan. Siguro 2 electric fan or hanggang 3 electric fan. And ilaw. Or maybe electric fan, ilaw, TV, and computer, laptop. Pwede, pang charge. Pwede rin doon. And of course, meron din tayo sa Type-C. Kung gusto nyo talaga na Type-C lang yung charging nyo, wala kayong charging brick, pwede po hanggang 100 watts po yan. And up to 12 watts naman, itong dalawang USB Type-A for slow charging naman ito. Yes, slow charging, fast charging. SDC, I believe ito yung sa solar dapat. Yun! So, yun. And test natin later yan. Of course, importante na supported ng solar. And good thing, kasama na sa box yung solar adapter niya. Kasi, medyo hindi siya standard na XT60 na adapter or na slot. Okay. Anyway, and of course, ito naman sa kabila yung wall AC input. Kung i-charge natin siya sa wall outlet, ito naman po yun. Okay? What is this? AC power. So, ito yung main power button and then ito yung sa AC na switch. And of course, we have the display here. Meron din tayong mukhang pailaw. Probably emergency lights. And sa ibaba, rubber footing lang para hindi lang siya madulas sa smooth surface and sa rigid design. Okay? Yun na yun. Basic lang pero marami tayong magagamit dito. Dito pa lang, solid no. 4 na wall outlet. Yun nga lang, goods to for mga maliliit na wall outlet. Pag yung mga malalaking adapter, medyo mahirap dito isaksak. Pero at least, kaya hanggang 4. If ever man, alam nyo naman sa pagka power station, pwede naman itong saksakan ng electrical extension. As long as susundin natin yung maximum niya, which ang maximum nito ay 1,000 watts kasi this is, again, DJI Power 1000 Mini. So, 1,000 watts po ang kaya nito. So, marami-rami tayong appliances na pwede isaksak dito. At, munti ko na makalimutan, meron din pala siyang kasamang built-in na Type-C cable. At retractable siya. Okay. So, ikaw masusunod kung gano'ng kahaba lang lalabas. Isang hila, okay siya, yun yung length.
Pwede po siyang isagad kung gusto mo. Okay, pero kung gusto mo na siya ibalik, ano mo lang, i-tag mo lang na mabilis. Hoop! Tusa siyang babalik. Galing! Okay to. Pag nakalimutan mo ang wire para sa Type-C, meron ng built-in na Type-C cable. Good job para kay DJI dito. And ito naman pala yung switch. Supposedly, try natin, turn on natin yun for the first time. Yun. Currently, we have 55%. Itong ilaw is ayun. Mukhang dim light lang ito. Long press. Wala. So, yun lang. Pindot lang. Isang pindot para mag-on. So, that's it. Yun na yun. Parang dim light nga lang ito. I suppose that's it. So, test muna natin. Trip ko siguro, mas maganda, 100% ko muna ito ng full charge. And then, unang test na gagawin natin is para sa TV and electric fan and isang ilaw. Gusto ko agad i-test na gano'n. Since ngayong uso ang rotating brownout. Actually, dito sa amin sa Calamba is uso ang rotational brownout. Alam niyo naman siguro yun, marami ng mga bayan at probinsya sa Pilipinas ngayon na nakakaranas ng rotational brownout dahil sa crisis yata sa energy or something. So, yun. Doon muna tayo mag-start sa essential or at least yun yung basic na mga ginagamit, which is nga isang electric fan, isang ilaw, and then TV. Tatry natin. So, full charge ko muna to for now. Since 55% lang, full charge ko muna, and then pinuuna natin gagamitin ng mga appliances for now. Okay? Switch na tayo doon. Charge ko muna and then switch na tayo doon. Bago ko nga pala makalimutan, this is sold separately. Okay? Pwede po kayong bumili ng ganitong adapter, DJI Power Car Battery Charging Cable, para naman sa kotse. Pakita natin. You know, we have literature and yung mismong adapter, which is napakahaba pala. So, okay to parang pang kotse nga talaga. So, ilagay na lang doon sa likod, sa likod sa may trunk ng kotse. And ito, and then ito naman ang isasaksak, I think, car battery charging cable. Oh, okay. Hindi pala ito para i-charge yung power station. Ito ay pang-jump ng car. So, my bad. Pang-jump pala siya ng car. So, yes. Solid din pala ito para sa mga nagkokotse. My bad. Hindi pala siya adapter para i-charge siya through the car. Yun pala, pang-jump siya ng car. So, kapag nasiraan, nalobat ang battery ng kotse mo, basta dala mo to, maja-jump mo siya. See this? Solid. May ganitong feature. Parang ito yung best para sa kotse natin. Ano? Solid. Anyway, this is sold separately again. Okay? Iwan ko ang mga link dito sa video description in case na interesado kayo. Okay? Okay. Again, this is DJI Power Car Battery Charging Cable. Okay? Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Text. Okay, now try naman natin siya from 100%. Fully charged na po ito ngayon. See that? So, sasaksak natin dito ay itong TV, itong malaking electric fan at itong maliit na electric fan. Since wala ako ngayong pang sample para sa ilaw, kunwari ito na lang yung ilaw. Ito na yung kunwari kukonsumo for the ilaw. Again, electric fan, ilaw kunwari, and then TV. Sabay-sabay natin ito. Ilang oras bago natin ito malulubat. Okay? So, on natin itong AC. Alright. On na rin natin ito. So, yan. See that? 1, 2, 3, tatlo yan. And ikutin natin ito. Alright. And then this, bukas na rin siya ngayon. Iyan. Yeah, bukas na siya. So, buksan na rin natin ngayon ang TV. Hop. So, output niya, kumukonsumo tayo ng nasa 77 to 8, kulang-kulang 80 watts. Okay. Again, running. Okay. Again, currently, ang konsumo natin ay nasa, yun, sa 100 na tayo ngayon. Usually start lang yan kasi medyo nagbubot pa kasi yung TV. Okay. And, let's go, wait lang. Set up lang ito para makaparood na muna. Okay. Okay, so nanonood na tayo ngayon. And currently, ang consume is nasa 100, almost 120 watts. Okay? So, sabihin natin mag-average tayo ngayon ng 110 to 120 watts. TV, electric fan, and kunwari ilaw,
Pero electric fan. Again, substitute lang siya sa ilaw kasi wala akong ngayon pang sasaksak din na. Wait. Para sa ilaw. So, yan na muna. Start tayo. Nag-start tayo anong oras? Ang oras ay 14:55. So, sabihin natin 5 p.m. Almost 5 p.m. na rin naman. So, 5 p.m. tayo nag-start. Let's go. Okay. Continue. Amplify, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Botman, yeah, tech na malinaw. Review na malaman, di puro yabang. Okay, alas 8 na and yun, below 50%. So, basically 3 hours, 50%. At averaging at 130 watts. 125 to 135 watts actually. Yes, mas tumaas ng konti yung konsumo nito nung nagpalit ako ng ibang file, MKV file eh. So, mas mataas, mas mahirap i-process ng CPU nito, so, ng TV. Kaya medyo tumaas ng konti yung kanyang konsumo. So, again, 125 to 135 watts average niya. Okay? Anyway, 3 hours for 50%. Continue tayo. Hoping makaabot tayo ng 6 hours, which means very good siya. 6 hours for this 1, 2, 3 tatlong pinapaandar na mga normal na mga gamit sa bahay. Okay? Continue tayo. Okay, last check 15% and the time is 10:30 almost. So confirmed 6 hours para sa 125 to 135 watts na konsumo na appliances sabay-sabay. 6 hours po yan. Pag nag-zero na yan. Pero hindi na natin easy-zero kasi nga para hindi maganda kasi yun sa power station or sa lithium batteries like this one. Kahit lithium polymer po ito, this is still lithium battery. So, confirmation lang, this is 6 hours sa ganyang wattage na konsumo. Again, 125 to 135 watts. Pinagsamang electric fan, another electric fan na kunwari ilaw na kumukonsumo and isang malaking TV na 55 inch. Okay? So yun, 6 hours. Okay? So kung di kasama ang TV, kaya nito magdamag ng isang electric fan at isang ilaw kunwari. Magdamag. Okay? Alas 6 hanggang alas 6 siguro kaya siguro yan kasi nga ito lang naman ang pinakamalakas yan sa konsumo itong TV. Mga nasa 70 to 80 watts to. So yun. Again, 6 hours pag pinagsama mo to, so normal na use, brownout sa inyo. Pag pwede pa rin kayo magbukas ng TV, okay? So yun, try naman natin since malulobat na to, tatry ko naman bukas na umaga i-charge siya sa solar panel, okay? So, since may solar charger tayo, may solar adapter naman nakasama, mata-charge natin siya sa solar, okay? Let's go. So again, 14%. So ito yung adapter na kasama sa box. Okay, ito mismo. Hindi siya kagaya ng normal na XT60. Kung mapapansin nyo, magkaiba siya ng normal na XT60. Yes. So malaki po, propriety yung kanila. So medyo strict ito. So huwag nyo iwawala ito. Importante ito. So, pero compatible naman siya sa mga MC4 na available. So yun lang naman. And also, another thing is medyo maikli. So, make sure na abot. So ito yung solar natin. This is the 200 watts solar panel. Try natin siya ngayon. And let's see if this is better than the usual XT60. Bakit kailangan pa nilang i-prioritize? Okay, we're waiting for the input. And ayun, pumasok na nga. We are at 90 watts. Currently nasa, sabi natin 10 to 20. Sabi natin 10-20, balikan natin kung ilang oras bago siya full charge. Again, umaga pa lang, so nag-uumpisa pa lang mag-peak. Actually, this is the best time. Peak na rin naman, going peak na rin yung sunlight sa ganitong oras. So again, doon yung ating solar panel, somewhere doon sa bubong. So again, 90 watts. Pwede siyang i-charge sa solar pero kailangan ito. Pero good thing, kasama siya sa box, itong mismong adapter niya. So don't worry about it. Huwag nyo na lang iwawala itong kanyang adapter na XT60 to MC4. Okay? Nabalikan natin na lang mamaya. Again, average tayo to 90. I'm sure tataas pa yun mamaya more than 100. Mga 120 watts by 12 noon. Pero tingnan natin kung gaano siya
I'm sure matagal to ma-full charge kasi matagal din siyang nalobat. And at 90 watts, matagal yan ma-full charge. Mga mahina siguro dyan, 4 hours. Anyway, balikan na lang mamaya. Pansinin ko 17 volts, no? Alright. Later! Presyo di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Text simplify. So ayun, as of now, what is the time? 2 PM na. And nakapag full charge na tayo actually ng tablet. So tanggalin na pala natin to. Fully charged na siya. So tanggalin natin to. 39%. Why? Bakit mababa? Well, kanina po parang umambon ng konti. Yes, umambon, so medyo naantala yung ang baba nung pasok nyo. From kanina 90, actually umakit pa ng 101 watts. Ngayon 60% lang kasi sobrang cloudy talaga. See that? Ayun yung araw sa likod ng clouds. See that? Yep. So that is why mababa yung wattage natin. So yeah, nakadepende talaga rin sa kulimlim. Pag umambon pa kanina, bumaba siya actually ng 25 watts lang. Yeah, sa sobrang kulimlim nung umaambon-ambon 25 watts lang. Medyo ngayon lang ulit buti mabilis lang din nawala yung ambon. And yun, kaso cloudy pa rin, so 60 watts lang naglalaro tayo. So probably mapuno to. Kung suswerte mapuno nga kasi nga baba nga ng wattage within the day. But if not, pabukas na to. Pero again, as you can see, pwede naman siyang i-charge sa solar. Confirm naman. The problem lang ngayon, ang kinakaharap lang natin is cloudy siya and yung nga, may pabubugso-bugso pang pag-ambon. Anyway, hayaan ko na muna to and hopefully yung full charge nga siya bago mag alas 4 sana. Kaya balikan ko kayo after 4 PM. So ayun, bad news, hindi natin na full charge kasi nga sobrang cloudy. It's almost 5 PM na. And wala na, puro clouds na lang. Wala na talaga. So that's the downside of solar, of course, na depende sa clouds. If cloudy that day, edi yan, ganyan. 8 watts na lang. So stop na natin to. And tuloy ko na lang bukas yung charging. But again, I just showed you, actually gusto ko lang naman siya ipakita kung compatible siya for solar charging, and okay na yan. Okay, now gusto ko siya ilobat. And gusto ko naman siya ipakita sa inyo kung gaano siya kabilis ma-charge, ma-full charge using the AC. Yun, sa AC naman, syempre wala na tayong issue doon. AC na yun, diretso na sa wall outlet. Gaano naman siya kabilis, okay? Sabi 1,000 watts supposedly, pero gaano kabilis yun sa from, sabi natin 10% to 100%, no? So, ayun na. Anyway, okay na itong test na to. Test na natin, nagawa na natin na okay siya for solar charging. Compatible po siya sa mga solar panels na 9 to 28 volts. Yes, ito. 9 to 28 volts and up to 400 watts max po na solar panel. 200 watts lang yon, so pasok na pasok. And I believe nasa 20 volts lang yon. Pero supported nito hanggang 28 volts. So, yeah, basically, compatible siya sa most regular solar panels. Okay? Di pa tayo sa charging. Isi-zero ko muna. Okay? Presyo di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Text simplify, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Botman, yeah, tech na malinaw. Review na malaman, di puro yabang. Kotman, oo, solid ang galawan.
So, ayun, actually kanina pa siya full charge. Nag-alarm na siya kanina, nag-alarm na rito sa phone ko. Kaso nga lang, hindi ko siya naasikaso kasi may dumating na bisita. So, yeah, confirm ko lang sa inyo, full charge siya ng 1 hour and 20 minutes. Around that, naglalaro dyan. So, basically, kung masasagad nyo to sa 10% or even low bat, mga around 1 hour lang, full charge siya sa wall outlet. Okay? Wall outlet po yan. Okay? Sa solar, again, hindi natin kontrolado ito kasi depende yun sa if there are cloudy, so hindi natin makokontrol yun. We have no control over that. But dito sa wall outlet, again, within 1 hour, not exactly 1 hour, pero pwede na siya ma-full charge kasi 1000 watts ang input. Okay? So good. Now, gusto ko siyang i-try dun sa PC ko naman kung ilang oras siya para naman to sa mga work from home. And of course, actually may gusto ko isang i-try na feature na what if mag-brown out, maka-cut off yung power kung meron ba siyang UPS feature. Since hindi rin naman nabanggit, pero gusto ko pa rin malaman kung kaya niyang sumalo ng ganong sitwasyon like cut off na gagawin siyang UPS, pansamantalang UPS like mga VAs kayo work from home, mga ganong sistema. Okay? Tatry natin yan. Anyway, lipat tayo dun sa aking PC na dual monitor. So, sinaksa ko na yung AVR para sa setup na to, PC with dual monitor, and sinama ko na rin yung aking electric fan sa baba. Mainit kasi ang panahon, so binuksan ko na to, and now bubuksan ko na rin yung PC sa likod. Okay, so yun na, ito na, dual monitor setup tayo with e-fan and ilaw. Okay, so ang konsumo natin is naglalaro lang sa 40 to 50. Actually may fluctuation siya ng 80 minsan. Depende sa buksan natin na mas maraming tab. Let's see, market siya ng 60 yan. Magmamultitasking tayo, may open din dito sa kabila na chat. So naglalaro lang tayo sa 50 to 60, 40-60 yan. So naglalaro. And nag-start tayo ng, again, ayan, 11:30 sakto. So pag bumaba na to ng maybe 80%, try ko yung parang UPS mode na what if ma-cut off sa power, mamamatay ba yung PC. Okay, gusto ko malaman yung part na yan. So mamaya na lang pag bumaba kasi hindi na siya tumatanggap, nag-stop charging na siya kasi 100% na yung charge natin. Okay, balikan ko kayo mamaya. Walang arte, tapat kung magbigay, ikot man ng sagot, pag-tek ang usapan ay tunay. Tek simplify, ikot man, yeah, tek na malinaw. So ayun, 12:30 na ng ating gabi. Nag-start tayo ng 11:30 ng umaga. So 13 hours kulang. And meron pa tayong 12%. Yes. And para lang bumilis na siya malobat, sa totoo lang, real talk. Dalawang electric pa rin binuksan ko. Yes. And then same pa rin yung PC, dual monitor tayo, and isang ilaw. Yes, ginawa ko ng dalawang electric pa para lang malobat na siya. Ang kunat naman ito. One of the best na I can recommend here na kung gusto nyo branded quality. My God, this DJI Power Mini. Pero yung mga 13 hours. Hindi pa nga natin na empty may 12 on. Ako, naiinip na lang ako. Gusto ko sanang siya isagad sa 10%. Pero ganoon din naman. Papunta na rin naman tayo ng 12:30. So, yeah, 13 hours straight, walang patayan. Okay? Dalawang electric pa na. Since kanina pang alas 6, ginawa ng gabi, ginawa ng dalawang electric pa para lang malubat na siya. Por favor ko, malubat ka na. So yun, DJI Power 1000 Mini. Yung. So yun, charging ng AC outlet, recap lang, 1 hour, within 1 hour pwede siyang full charge. Within basta mga 10 to 20% ang natira. Sa solar, yes, supported din po niya using this SDC niya na proprietary outlet. Yun nga lang, syempre nakadepende naman yun sa araw naman. Supported po niyang solar, so not bad. Kasama naman yung adapter na MC4 to XT60 goods.
Supported solar, supported ang appliances, PC, okay? Wait, for last time pala bago tayo tuloy matapos, yung pinangako ko sa inyo na yung parang UPS mode, although hindi naka-advertise na supported nito ang UPS mode, gusto ko pa rin ipakita sa inyo kung kaya ba niyang ganon, yung biglang suhugutin or biglang mag-blackout. So, wait, isasaksak ko muna siya sa power outlet sa AC, okay? Okay, so nakasaksak na and input 1000 watts, okay? So what if bigla na lang nagkaroon ng power outage, okay? So hugutin ko to and let's see kung mamamatay itong PC, okay? So ito, importante to. Again, wala naman siyang nakasabi sa features niya na may UPS mode dito, pero gusto ko pa rin makakalaman kung pwede ito sa mga work from home na bigla na lang magba-brown out, okay? What if bigla na lang mahugot yung power? So yeah, kung gagamitin as UPS, no? Ready? Go! Hindi namatay yung PC. So that means pwede siya. Okay? Pwede siya for UPS. Although walang nakalagay na UPS, pero pwede. Hindi siya namatay nung hinugot natin. So, okay lang po siya for UPS mode in case na gusto siyang gamitin. Okay? Hindi namatay yung PC. Continuous tayo. And okay pa rin. Dito pa rin yung AVR natin. Hindi rin namatay yung AVR. Hindi rin nag-flicker. Wala tayong nakitang flicker or something. So good. Okay? For mga work from home bodies dyan, pwede rin nyo rin pong i-consider ito. Okay? DJI Power 1000 Mini. Okay? Kung interesado kayo, ito yung full specs nga pala niya. Pakita ko lang din sa inyo dito sa gilid. And then, kung interesado pa rin kayo, kung gusto niyo na legit na link, iwan ko sa video description or maybe, lagay ko rito sa floating tag. Kung hindi niyo makita yung floating tag dito, touch nyo muna yung screen para lumabas dito yung Shopee and Lazada. If available na siya sa Shopee and Lazada. If not, kung di available, meron din akong iiwan na link. Official link po yan sa video description. Okay? Legit po yan yung mga link. So that's it. Again, this is the DJI Power 1000 Mini. Highly recommended. Nice. I think I'm gonna keep this, and I think this is best for my car kasi meron siyang yung naalala niyo yung power adapter. Good yun pag nalobat yung kotse, nalobat yung battery, pwede siyang pang-charge para ma-start ko ulit yung kotse. So okay din to. So very good to isama sa kotse and for camping din, outdoor. Since napaka-solid niya, electric pan, mga ilaw, solid. Hindi niyo po problemahin magdamag niyo rito. Okay? Ang kunat niya bago siya malobat, ang solid. Plus, hindi nyo na rin problema actually magdala ng ng USB Type-C cable wire kasi meron ng mahabang, gano'ng kahaba to? I think about 1 meter. Okay? Snap lang siya ng ganon. So, hindi nyo problem. Kung makalimutan nyo yung cable wire nyo, meron kayong kasamang ganito, built-in na USB Type-C wire. Okay? And up to 100 watts yan. Same here, 100 watts din yan. Max. Very good. Highly recommended para sa akin. I love this one, DJI Power 1000 Mini. Again, kung interesado kayo, iwan ko yung mga link dyan sa floating tag dito or sa video description. That's it. I'll talk to you again soon. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat